Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Nasapit naming muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, patuloy mong ibinibiyaya sa amin ang pagkakataon na sa kabila ng aming kaabang kalagayan, patuloy naming maisagawa ang napakabanal na pananagutan namin habang kami nabubuhay, na ikaw ay aming sambahin, purihin at walhatiin ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa liwanag ng mga aral na patuloy mong pinananatili sa aming mga puso. Patuloy naming sinisika na may sa katuparan sa aming buhay araw-araw. Salamat, Ama, na mamalagi sa puso namin ang paghahangad na magpatuloy sa ganitong mga pagsamba. Kahit hindi kami nakakapasok sa kapilya. Salamat po sa ganito naming mga pagtitipon na sa tulong ng teknolohiya. Hindi mo binibigo ang aming mga pag-asa. Lagi ka naming nasusumpungan. Lagi ka naming nakakapili. Pinalalakas mo kami. Inaaliw mo kami. Pakitanggapin mo kaming lahat, Ama. Patawarin kami sa aming mga sala. Pakilinis mo po ang aming buong pagkatao. Kahabagan mo po, Ama. Tanggapin ang aming mga pagsamba. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-alalay, sa iyong pagtulong sa amin araw-araw. Mahirap man ang paglalakbay namin sa panahong kasalukuyan. Ngunit, Panginoon, ikaw ang lagi na'y nakasubaybay sa amin. Pinapatnubayan mo kami. Ginagabayan mo kami. Binibigyan mo kami ng lakas. Binibigyan mo kami ng inspirasyon. Salamat po. Muli ka naming nasumpungan sa aming pagsamba. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Amang banal, muli naming sasariwain ang mga aral na aming tinanggap mula sa sugo. At patuloy na ipinangaral sa amin ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Tulungan mo po sanang sabik naming tanggapin ang iyong mga aral at patuloy namin itong maibuhay. Patuloy kaming maging karapat dapat sa iyong harapan. Palagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Mga mahal na kapatid, natamo po natin ang pinakadakilang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang tawagin niya po tayo sa paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo na maghahatid sa atin sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Nawa po ay maingatan natin hanggang wakas ang pagpapalang ito at huwag tayong papayag na ang biyayang ito na napakadakila ay mawala ng kabuluhan. Paano po niwawalang kabuluhan ng iba kung kanilang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa Santiago 1:26, ang sabi ng Biblia, kung inaakala ni inuman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Paano po makikilala ang mga taong hindi marunong magpigil ng dila? Ano po ang masamang ugali ng mga taong hindi marunong magpigil ng dila? Ginagamit po nila ang kanilang dila sa panlalait. Kaya anong tagubilin ng mga apostol sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sabi ni Apostol Santiago sa 3:8 hanggang 10, sa iisang bibig lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat pangyari ito, mga kapatid. Sa mga katuwid, hindi po dapat makita sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang panlalait ng kapwa, lalo na sa mga kapatid. Ano ang gawain ng mga taong mapanglait? Sa unang Timoteo 5:13, ang sabi ng Biblia, sila'y nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila'y nagiging tsismosa, may hilig makialam sa buhay ng may buhay, at nagsasalita ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin. Kaya madaling makilala ang mga taong hindi marunong magpigil ng dila. Sila po ang mga taong mahilig sa chismis at walang ginawa kundi makipagchismisan. Ano resulta? Nasasayang lang ang kanilang panahon. Sapagkat sa halip na magtrabaho, ang sabi nga ng Biblia, nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay at may hilig makialam sa buhay ng may buhay. May trabaho naman po ako eh. Ayun ang lalong masama. Kung nagtatrabaho nga pero ay napababayaan ang gawain dapat tapusin dahil sa pakikipaghuntahan. Mas matindi kung nakikialam pa sa trabaho ng iba at naninira ng kapwa upang maiangat ang sarili. Kung ganito po ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, nawawala ng kabuluhan ng kanyang pagka-Iglesia ni Cristo sapagkat dinudungisan niya ang kabuuan ng Iglesia at ang kanyang mga paglilingkod ay masasayang lamang. Ang sabi ni Apostol Santiago kanina, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Wala sanang ganito sa atin na mga naninindigan sa katwiran. Ano po ang masamang ibubunga ng hindi pagpipigil ng dila? Sa Kawikaan 16:28, una po, sabi ng Biblia, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. Sa salita ng Diyos na Biblia, ang taong nanlilibak ng kapwa ay nagsisimula ng away. Totoo po ito sa realidad ng buhay ng tao sa mundo, mga kapatid. Marami pong kaguluhan, awayan o pagtatalo ay nag-ugat sa panlilibak ng mga chismoso-chismosa. Ano po ang lalong mabigat na wakas nito? Sabi ng Biblia, sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. At ang matalik na magkaibigan ay kanyang pinag-ihiwalay. Paano di mag-aaway at mag-ihiwalay kung ayaw tumigil sa panlilibak at pakikipagchismisan?
palipat-lipat ng dako. Bawat isa ay kinakausap upang ipagkalat ang kasiraan ng iba. Gaano po karami ng magandang samahan ng sinira ng ganitong mga tao. Gaano karami ng kaguluhan na tumutungpa sa patayan dahil sa kasamaan ng mga tao hindi mapigil ang kanilang dilam. Upang hindi tayo mahulog sa ganitong masamang gawain, mga kapatid, paano tayo dapat magsalita? Kawikaan 13:3, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. So, magkati dapat maging maingat tayo sa pagsasalita. Kaya dapat nating binabantayan ang ating pagsasalita. Huwag po tayong padadala sa init ng ulo, sapagkat ito ang magtutulak sa atin para magsalita ng walang habas, ng masasakit at masasamang salita. Ano po ang kabutihan ng maingat na pagsasalita? Ang sabi ng Biblia, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Anong uring buhay ang tatamasahin ng mga taong marunong magpigil ng dila sa pagsasalita ng masama at pandaraya? Sa unang Pedro 3:10, ang sabi ng Biblia, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Paano ka masasangkot sa anumang kaguluhan o awayan kung hindi ka naman nagsasalita ng masama laban sa kanino man? Sinong gagawa sa iyo ng ikapapahamak mo kung wala ka namang taong nililibang at sinisira sa pamamagitan ng masamang pananalita? Siya po kasi ang naunang nanira sa akin at gumawa ng masama laban sa akin. Dapat ba tayong gumanti sa mga taong gumawa sa atin ng masama? Hindi. Sa unang Pedro 3:9, ano sabi ng Biblia? Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Paano po natin dapat harapin ang sinumang gumawa sa atin ng masama? Ang sabi, sa halip, pagpalain ninyo sila. Dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Upang maingatan po natin ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Ano po ang dapat maghari sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya? Unang Pedro 3:8, ang sabi ng Biblia, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Dito tayo hinahangaan ng mga tao ng sanlibutan, mga kapatid, di po ba? Sa ating pag-iibigang magkakapatid. Huwag sanang masira ang magandang pananaw sa atin ng mga taga-sanlibutan. Maging maingat tayo sa pagsasalita at paghariin lagi sa ating buhay ang pag-ibig. Anong uring pag-ibig ang dapat nating ipakita sa ating mga kapatid? Unang Juan 3:18 at 20, ang sabi ng Biblia, huwag tayong magsiibig ng salita, di ng gilaman, kundi ng gawa at katotohanan. May tatago ba natin sa Diyos ang uri ng ating pag-ibig na iniuukol sa kapatid? Hindi. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay lalong dakila kayo sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Hindi tayo makapagkukunwari. Kaya nga, paano natin patutunayan ng ating pag-ibig sa kapatid ay totoo at sincero? Roma 12:9, ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Paano natin patutunayan na walang kapaimbabawan ang pag-ibig natin sa kapatid? Sa Mateo 5:23 hanggang 26, pakipagkasundo tayo agad sa ating kanin kung meron tayong kanin. Ang sino mang ayaw makipagkasundo, kahit pa sabihin niyang umiibig siya at hindi totoo ang kanyang pag-ibig. Manapay isa lamang kapaimbabawan, kahit ipagsigawan pa niya yan. Pero kung hanggang salita lang, hindi totoo kanyang pag-ibig kung ayaw niyang makipagkasundo.
Ano siya ba kung hindi tayo marunong makipagkasundo? Nawawalan din ng kabuluhan ang ating mga pagsamba sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo. Yun yung pagsamba eh. Iwan mo muna. Ibig bang sabihin, huwag ka na munang sasamba? Hindi. Iwan mo muna sa dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Pinakikita lamang dito kung gaano kahalaga yung pakikipagkasundo kaagad sa kapatid na mayroong usapin o kaalit. Kasi mawawala ng kabuluhan ng pagsamba kung may kaalit. Kaya kailangan makipagkasundo kaagad para wag masayang, wag mawala ng kabuluhan ng pagiging relihiyoso. Gaano po kahalaga sa harap ng Diyos ang tapat na pag-ibig. Sa unang Pedro 4:8 ang sabi, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Isipin ninyo mga kapatid, kung gaano po kadakila sa harap ng Diyos ng ating tapat at tunay na pag-ibig sa kapatid. Pumapayag ang Diyos na mapawi o mapatawad ang ating maraming kasalanan. Ganyan kahalaga. Ganyan po kadakila sa harap ng Diyos ang ating pag-ibig sa ating kakapatid. Anong ating napatutunayan kung tayo'y tunay at tapat na umiibig? Sa unang Juan 4:7, sabi ng Biblia, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Hindi pala lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay anak ng Diyos. Iglesia ni Cristo man pero hindi tunay na umiibig ay hindi tunay na anak ng Diyos. Gayun din, hindi tunay ang kanyang pagkilala sa Diyos. Kaya, nawawala ng kabuluhan ang kanyang pagka-Iglesia ni Cristo. Sayang ang kanyang mga paglilingkod. Bakit hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang pag-iibig ng magkakapatid? Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sabi ng Biblia sa unang Juan 4:11, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Dahil dito, ano ang mahigpit na tagubilin sa atin na napatawad sa kasalanan dahil sa pag-ibig ng Diyos na isinugo ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Napansin ba niyo mga kapatid? Dapat din tayong magmahalan. Obligasyon natin ang pag-ibig sa isa't isa. Pananagutan natin ito sa harap ng Diyos. Paano pa ipinakita ng Diyos kung gaano kahalaga sa kanyang harapan ang ating pag-ibig sa kapatid? Unang Juan 4:12, ang sabi ng Biblia, kung tayo'y nag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Makatwid ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na hindi umiibig sa kapatid, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Kaya pala ang sabi kanina, hindi sila tunay na anak ng Diyos. Hindi sila pinananahanan ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay nananahan sa kanya ang Diyos. Pero di ka naman umiibig. Iglesia ni Cristo naman ako eh. Pero sabi, di ka marunong umibig. Paano patahan ng Diyos? Kaya hindi sila tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Walang kabuluhan ang kanilang pagiging kaanib. Walang kabuluhan ang kanilang pagiging relihiyoso.
Hindi ang pinag-uusapan dito mga kapatid eh. Masigla naman po ako sa pagsamba. May tungkulin po ako Ministro po ako Ang pinag-uusapan dito, tinutupad pa natin yung pag-ibig na hinahanap ng Diyos sa atin. Anong uring pag-ibig? Tunay at tapat na pag-ibig. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Ano sabi kanina? Magdamayan, magmahalan, magpakumbaba. Kaya sapaning natin mga kapatid na naninindigang matatag sa mga aral ng Diyos. Lalo pa po nating papag-alamin sa ating puso ang ating pagmamahalan. Papapalad kayo. Kayo na tumutulong sa mga kapatid na kapuspanan na naging biktima ng mahigpit na pag-uusig at pag-api. Huwag po ninyo itong bibitiwan, mga kapatid, sapagkat ang mga katulad po ninyo ang kinikilala ng Diyos na kanyang mga tunay na mga anak. At kayo ang pinananahanan niya. Hindi na tayo pababayaan, lalo na sa panahong ito ng maraming kaguluhan at kaligaligan. Paano tayo mapapariwara? Paano tayo mapapahanap kung ang Diyos ang nasa atin? Mga kabataan, paano kayo mabibigo sa inyong mga pangarap sa buhay kung ang Diyos ang kasama ninyo sa buhay na ito? Kung nananahan sa inyo ang Diyos, kung ang Diyos ang gumagabay sa inyo, at nagbibigay ng direksyon, paano kayo mapapahamak? Tiyak ang ating tagumpay. Tiyak ang ating kaligtasan. Tiyak ang kapanatagan sa buhay. Sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa mundong ito, pagka tayo tunay na umiibig sa kapatid, pagkapatuloy nating tinutupad ang mga kautusan ng Diyos, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ang ating kanlungan. Siya ang ating muong. Siya ang ating sanggalang. Kailanman ay hindi magpapabayo sa atin. Patuloy nawang matupad sa buhay natin ang mga biyaya, mga pangako ng Diyos. Huwag tayong bibitiw, mga kapatid, anuman ang ating nararanasan araw-araw. Lumubha man ang mga pangyayari sa mundo ito. Mamalagi pong panatag tayo sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Mamalagi tayo sa pagsunod sa kanyang mga aral. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa mga aral na patuloy mong itinuturo sa amin. Salamat o aming Ama. Lagi kang nagpapagunita sa amin upang huwag masayang ang mga pagpapagal, ang aming mga pagsisika, ang aming mga sakripisyo sa aming mga paglilingkod sa iyo. Manatili mga paghahangad namin sa puso. Ikaw ay patuloy na paglingkuran. At ang lahat po ng ito, magkaroon sa amin buhay ng mabuting bunga. Di lamang po mga pagpapala mo sa buhay na ito, kundi higit po sa lahat, ang tunay na buhay na siyang pinakahangad namin na marating ang malwalhating buhay at pamumuhay sa piling mo sa bayang banal na iyong pangako. Naglalakbay kami sa mundong ito. Sumasampalataya po kaming maikling panahon na lang ang aming paglalakbay. Ngunit papahirap at papabigat ang pagdadala ng buhay. Lagi kami sa iyo nananalig. Sa iyo, Ama, lagi namin sinasandig ang aming buhay. Huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo po kaming papabayaan. Alalayan mo kami araw-araw
Pagunahan mo ang aming mga paglalakbay. Huwag kang papayag na kami ay humakbang papalayo sa iyo. Kundi tulungan mo po kaming lahat, laging mapanuto ang aming mga buhay. Mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, lagi kaming magkaisa sa pagsunod sa iyong mga anak. Matupad namin higit sa lahat ang pinakamahalagang utos mo sa amin, ang pag-ibig sa aming kapatid. Patunayan po namin na hindi ka nabigo sa amin, ng iyong isugo ang iyong bugtong na anak sa paraang patuloy namin tuparin ang aming pag-ibig sa kapatid. At ito'y patunayan namin sa gawa, hindi lamang sa salita. Tulungan mo po sana na patuloy po na sumagana sa puso ng iyong mga anak ang pag-iibigang magkakapatid. Patuloy po na bibigyan ka namin ng kaluguran sa aming buhay. Panginoong Hesus, ipamagitan kami sa Ama, huwag mo kaming bibitiwan. Alalayan mo kami araw-araw, Panginoon. Kahabagan mo kaming lahat sa iyong pagbabalik. Huwag mo kaming lilimutin. Lahat kami isama mo sa iyong kaharian. Tabuhin namin ang buhay na malwalhati. Amang banal, huwag mong pababayaan ang mga lingkod mong may sakit. Sa pagsambang ito, gulitain mo sila. Pagalingin mo ang aming mga kapatid, lalo ng kapatid na Teddy. Bigyan pa ng buhay at lakas. Ang mga nalulungkot, ang mga napipigati dahil sa kanilang kalagayan, mga nagtatago, mga nagtitiis sa bilangguan. Lagi mo silang aaniwin. Lagi mo silang bigyan ng lakas at patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Palayain mo na po ang mga nasa kulungan. Sana po makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Sumasampalataya kami, Ama. Minsan pa'y narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mo kaming binasbasa ng magkakapatid. Yayao kami magpapatuloy sa paglalakbay. Lubos ang aming pananalig. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw po, Ama, ang patuloy na magiging kasama namin sa aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.